magkakaisa tayo sa iisang pambansang wika, ang wikang Filipino. Pero ilan sa mga ito nanganganib ng mawala. Sa bayan ng Tapaz, sa probinsya ng Capiz, may isang tribo na may isang wika na ilang libong taon na raw ang tanda. Subalit, nanganganib ng mawala. Marahalin mong pulong. Sinadya ng aming team ang naturang probinsya. 8 bundok ang kinailangan nilang tawirin. Sumakay ng habal-habal. Binagtas ang masukal at matarik na daan. At tumawid ng ilog na hanggang dibdib ang lalim. Sa wakas, nakarating na kami dito sa malapit makikita nyo sa bahay, tinatawag namin na Binokot ng Panay Bukidnon. Makalipas ang 9 na oras na paglalakbay, naulinigan ang pakay na tinig. Sa barangay Takayan, komunidad ng tribong Panay Bukidnon, mula sa mga bulubundukin ng Capiz sa Visayas. Naroon si Lola Feliza habang nagsasagawa ng sugidanon, isang uri ng epic chant. Ay hayo mang bulawan pagumtiladis bungaluyan. Chumi len ka ang dun di ka butun ka bukad yung dalga ewel ka baladas marahalin mong pulong. Puro mga Tagalog ang mga miyembro ng aming team na nagpunta roon, kaya wala ni isa sa kanilang nakaunawa ng inaawit ni Lola Feliza. Pero ang talagang nakagugulat, pati pala ang ibang mga taga rito. Hindi nila alam ang wika ni Lola Feliza. Kasi karamihan ngayon ng mga kabataan, hindi nila binibigyan ng kahalagahan yung ligbok na lingwahe. Unti-unti na siyang namamatay. Adoy aking halayan sa banwa inugkaturugan. Ang wika ni Lola Feliza, ligbok kung tawagin. Ang kanilang epiko, sugidanon, ay nakasulat sa ligbok. Subalit, dahil hindi na nga ginagamit nila ang ligbok, memoryado na lamang. Ibig sabihin, hindi ito katulad ng ordinaryong wika na functional na ginagamit sa pang-araw-araw. Nagsaot ako sa lipik daan. Hinabak ako kagay bagay. Malalim ang mga salita kumpara sa Hiligaynon, pero madaling makilala dahil sa tono at lakas ng pagbigkas dito. Halin sa pagkataraga ko, Dusi Bil. Dusi katuig pa lang ako kag bamana. Ang ligbok kinalakhan daw ni Lola Feliza. Espesyal daw kasi ang tungkulin niya noon sa kanilang tribo, kung saan siya ang napili ng pamilya na maging isang binukot. Binukot, bawal maarawan o masugatan, at sa ilang piling pagkakataon na kailangan niyang lumabas, isinasakay pa sa duyan na bitbit ng mga tagapagsilbi. Ang mukha ng binukot nakatakip, meron pa siyang taga-suklay, tagapagpakain, Kanugon lang si kene-keneng hangin. pero may mahalagang tungkulin sa pamayanan ang binukot, ang makabisado, ang ilan sa mga epiko at awitin na nagsisilbing kasaysayan ng kanilang tribo. Ang kwento ng mga binukot, inilahad na noon sa dokumentaryo ng Eyewitness ni Cara David. Bawal ba pawisan? Ayaw niya pawisan? Bawal. Ito rin ang naging inspirasyon ng epic serye na Amaya. Sa loob ng mahabang taon ng pagiging binukot, naging bihasa na raw si Lola Feliza sa pagsalita at pag-awit sa lengguwaheng ligbok. Marunong din siya ng kanilang tradisyonal na sayaw.
patay gini kanan. Di maday hambal nga binukot. Ay sa gagawa sa mainit. Gadayan sa uma. Ga panulinggaw ka syudan. Kapansin-pansin ang maputing balat ni Lola Felisa. Ipinakita rin niya ang kanyang mga tattoo. Palatandaan daw ng kanyang pagiging binukot. Nanay ko, oh! Pero karangalan mang maituturing sa isang tribo kapag hinirang kang binukot, may kasama itong malaking sakripisyo. Huwag kang lipay, gimbukot ka. Insaw. Yang ta kada. Insat na yung ngotan ka. Sa bukuton team ko nga may iwan team hindi team mag-ubrang ay gakaon ka ba? Ay nahuya ako mo. Akong hilamon daya mo. Katunayan, sa kanilang lugar, wala na ngayong gustong magmana ng pagiging binukot. Kaya nangangamba rin silang baka tuluyan ng malimutan ang wikang ligbok. Sa tala ng Komisyon sa Wikang Filipino, sa buong Pilipinas, merong 130 mga wika o lengguwahe. Marami rito maituturing ng dying language, kabilang na ang ligbok. At marami raw sa mga wikang ito, ginamit pa ng mga nauna nating ninuno, mga Negrito. Ayon sa Sentro ng Wikang Filipino sa University of the Philippines sa Visayas, ang ligbok nasa 1,000 taon na ang tanda. Nasa kalagitnaan sila ng Central Panay. Pag bumaba sila ng Patag, so iba na yung language na kanilang nililearn. So pag bumalik doon sila sa kanilang komunidad nila sa bundok, so nabubuhay doon ang kanilang wika. So pagbaba nila, ni-impluensyahan. So the language that they learn sa baba, dinadala nila doon sa taas. Kaya ang Department of Education gumagawa ng paraan ngayon para maisalba ang mga nanganganib ng mawalang wika. Mayroon kaming mga paraan na ginagawa para ma-preserve yung mga kultura nila sa mga kanilang mga dialect. That is why sa aming programa ngayon, meron kaming consultation sa mga elders para sa mga anong gawa namin ng lesson plan. So nag-invite kami ng mga elders sa pagtutulong sa amin. Sumilin ka ang dun, di ka abot. Bahagi ng pamana ng ating mga ninuno ang wika. Kaya kapag ito'y nawala, para na ring namatay ang malaking bahagi ng ating lahi. Kaya ang mga wikang sariling atin, bigkasin, ipagmalaki, at isali. Yan sumilin ka ang dun, di ka abutin ka bukat.